Yun, ito na nga pala yung ginawa nating project, no. Sa mga nagtatanong kung anong ginawa natin dyan, yun yung mga plant box na gagawing vegetable garden. Kung tawagin yan modern urban gardening. So yung mga plant box na yan, may mga nakalagay na biodegradable, yung mga mabubulok na ng mga damo, mga basta biodegradable, mga mabilis mabulok. Ito, sinimulan na nga ring haluin yung ating pinagsapinan ng tayong itik or yung duck manure na inihalo namin sa garden soil. Nagbuhat din dito sa likod para hindi na mahirapan na magbuhat kapag nakamix na ang garden soil sa duck manure. So ito, hindi naman binubuhat ng mano-mano, meron naman tayong stroller. So medyo nagkakabiruan pa nga dyan dahil yung unang binuhat daw ni Brian ay 4 lang. Si John Chris daw mas marami kanya kasi mas malakas daw siya. Sabi ni Brian, tama na yan, 5 lang dapat na sako. Sabi ni LG, kaya mo yan, magaan lang naman yan. Kaya yun, ang 4 ni Brian kanina na unang naihatid sa likod, naging 6. Kayang-kaya naman ni John Chris na buhatin. Wag lang masisira yung stroller at kayang-kaya niya yan dalhin hanggang sa dulo. Yan nga palang duck manure na yan or yung pinagsapinan ng tayong itik, bulok na yan, kaya hindi na siya mainit. Napaka-inam na gawing organic. Malamig na yan, kaya mabilis na lang tutubo na yung magiging maganda yung pananim natin. Ito na at sinimulan na din naming haluin yung garden soil yan, tsaka yung duck manure, yung pinagsapinan ng tayong itik na bulok na. Concentrated itong ginawa natin kasi plant box yung lalagyan, kaya kailangan talagang even yung pantay yung pagkakahalo. Kaya ang ginawa nating ratio dyan, yung isang elf ng garden soil, hinaluan natin ng 25 sacks ng duck manure o yung pinagsapinan ng tayong itik. At tumulong na nga din ako dyan na maghalo para mas mabilis matapos. At ito na nga yung kinalabasan. Tingnan nyo, pinong-pino yung lupa. Kaya bakit natin hinahaluan ng duck manure yung garden soil? Para magkaroon ng barrier, kasi kapag purong lupa lang, magdidikit-dikit siya. Pag nabasa, magiging intact, so matigas, hindi makakapenetrate yung mga ugat ng mga gulay na itatanim, kasi mga vegetable lang naman yan. So hindi naman puno itatanim, kaya medyo malambot dapat yung magiging texture ng lupa. So para mas maganda ang maging tubo ng mga itatanim dyan. Ang plano nga palang itanim dyan ay iba-ibang klase ng mga local vegetable, tulad ng pechay, mustasa, talong, kamatis, at marami pang iba. Ito nga pala yung organic, yung 100% na organic. Ilalagay din natin yan dyan sa plant box para lalong man-neutralize yung nilagay natin na yan na concentrated na organic fertilizer or organic soil. At dyan nga nilalagay na natin dyan yung ating minix na na garden soil. So yun, sinapinan muna natin yung kung nakita nyo, kung napansin nyo kanina, mayroong mga biodegradable, di ba? Sinapinan muna natin yun ng puro na garden soil bago natin inihalo o inibabaw itong
pinaghalo natin na garden soil sa duck manure para magkaroon ng base yung plant box natin, para hindi nakarekta yung mixture. So ayan pagkatapos natin mailagay yan, pinong-pino yung pinalabasan, ang ganda, pantay na pantay. So makikita nyo mamaya kung paano nangyari yan na ganyan ka pino yung kinalabasan niya pagkalagay natin. Siniksik din yan, kaya siksik din yan. Ayun ang ginawa namin dyan, inalis namin yung mga medyo malalaki na mga buo-buo, yung buo-buo na lupa, para hindi maging sagabal dun sa itatanim, mas maganda. Tapos yung organic na yon, yun ang gagawin nating topsoil. So hindi natin yun hinalo sa ratio natin na garden soil tsaka yung duck manure kanina, yung pinagsapinan ng taing itik, kasi masyado nang magiging concentrated. So ito, gagawin na lang natin dyan, bubudbud natin sa ibabaw para ma-neutralize lang ang mixture natin na nilagay sa plant box. Yung dito sa likod, sinimulan na rin natin dyan lagyan. At ito yung naging result nyan. Winalis din yung ibabaw nyan, inalis yung mga buo-buo para maging pantay, maging pino, at hindi mahirap magtanim kasi mga vegetable seedlings ang itatanim dyan. So dapat maganda yung pagtataniman, malambot. At pagkatapos na nun, mailagay na yung mga yung base natin, yung garden soil na puro, at inilagay na rin yung mixture natin, yung dry mixture natin na pinagsapinan ng taing itik at garden soil. Dyan binudbud ko na rin dyan yung organic. Yan ang kulay ng organic. So halo-halo yan, complete organic yan. Ang ratio talaga niya ng pag-apply niyan is 25 to 30 sacks per hectare. So medyo ganyan lang siya kaya ang ginawa natin, pinaibabaw lang natin yung organic para hindi naman siya ganun katapang. Saka pagka yan dinilig, i-absorb yan nung nasa baba. So in-advise ko yung client natin tsaka yung magiging caretaker niyan, mag-aalaga ng mga itatanim, na diligan yan bago gamitin. So yun lang, at maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan at may na-share sa inyo. Kami nga pala ang The Plantation Garden and Forestry Nursery. Thank you